huling tala ng mga otoridad, umabot na sa mahigit 700 ang bilang ng mga nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Dahil sa tindi ng araw-araw na bakbakan, halos hindi na makilala ngayon ang dating masiglang lungsod na tinugurian pang summer capital of the South. Narito ang report. May 23, 2017 nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi City sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at mga miyembro ng teroristang grupong Maute. Nagpahayag ng suporta sa ISIS ang Maute na kasama rin ang grupong Abu Sayyaf. Nasa Russia noon si Pangulong Duterte at napauwi nang wala sa oras. Nang araw ding yon, agad niyang isinailalim sa martial law ang Mindanao. 6 na pong araw lang itong epektibo alinsunod sa saligang batas. Pero pinalawig ito ng Kongreso hanggang sa katapusan ng taon. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang bakbakan sa Marawi. Kaya ang dating masiglang lungsod, halos hindi na makilala ngayon. Kabi-kabila ng mga airstrike. Pero nitong May 31, nangyari ang tinawag na friendly fire. 11 sundalo ang nasawi matapos tamaan ng airstrike ng militar. Naulit ang friendly fire noong July 12 kung kailan 2 sundalo ang patay at 11 pa ang sugatan. Pahirapan ang pag-abanti ng mga sundalo at pulis sa mga terorista, lalo't tila kabisado raw ng mga ito ang lungsod. Problema rin ang matataas na kalibre ng mga armas ng mga terorista. Sa gitna ng clearing operations, nare-recover ng mga otoridad ang mga naiiwang gamit ng mga Maute. Sumambulat din ng mahigit 70 milyong pisong pera at mga tseke na na-recover sa bahay na dating inukupa ng teroristang grupo. 3 beses na bumisita sa Marawi si Pangulong Duterte. Una noong July 20, nasundan ito noong August 4. At sa huli niyang pagbisita noong August 24, nakita pa siyang nagpaputok ng sniper rifle. Sa huling tala ng gobyerno, mahigit 700 na ang nasawi sa bakbakan. Halos 6 na raang mga terorista, mahigit 120 mula sa tropa ng gobyerno at iba pang mga sibilyan. Mahigit kalahating milyong residente na rin ang bilang ng mga nagsilikas. Karamihan sa kanila, halos wala ng bahay na babalikan sa Marawi.